Kamusta mga tol? Eto mga tol, Boston Celtics official roster ha. Lumakas ba o humina ang reigning NBA champion na Celtics para sa next season? Tirahin na natin yan, pero bago yan, hatsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, syempre naman diba, Celtics muna kasi Celtics yung nag-champion eh. Tsaka na yung mga agad na nalaglag sa playoffs, muntik pa masweep. Last year mga tol, noon nag-champion ng Celtics, napakalakas talaga ng lineup nila eh, no? First time nila, all-star talaga. Jason Tatum, Jalen Brown, si Tikbalang, si Redford White, at saka si Haldy Double P, puro magagaling talaga eh, no? Tapos yung mga pamalit nila, si Boss Al, si Dougie Hauser MD, si Pritchard Reynoso, si Professor Xavier, si SB, si Nimas Queta, si Jordan Watts, si Jaden Springer, at si Oshae Brissett. Hindi ko kilala yung mga yan. So eto, anong ginawa ng Celtics para sa next season? Ginaya ba nila yung ginawa ng Lakers? Binasag yung buong team pagkatapos mag-champion? Ganun ba ginawa nila? Eto mga tol, no? Ang existing contract sa mga players ng Celtics, si Jalen Brown, 27 years old pa lang yan ha. Pumirma yan ng 5-year contract, $304 million noong 2023 pa. So hanggang 2028 pa yung contract niyan ha. Tapos Jason Tatum naman, 26 years old pa lang, kakapirma lang eh, no? 5 years, $314 million contract extension, napakalaki. At yung kontrata na yan yung pinakamalaking kontrata sa history ng NBA. Hanggang 2029 pa sa Celtics, Jason Tatum ha. Tapos ito, Tikbalang, no? Kristaps Porzingis, 29 years old na to. Pumirma yan ng 2 years, $60 million contract extension sa Celtics noong 2023. So hanggang next year pa rin to sa Celtics, ha? Tapos si Redford White naman, 30 years old na to, mga tol, ha? 4 years, $126 million naman yung contract extension na sa Celtics. So hanggang 2028 pa siya sa Celtics. Tapos si Haldy Double P, 34 years old na pala to, mga tol, eh, no? Ito yung interesting, mga tol, ha? 34 years old na yan, pero 4 years, $135 million contract extension ang binigay ng Celtics sa kanya. So hanggang 2027 pa siya sa Celtics, pero that means mga tol, no, 38 years old na siya pagdating ng panahon na yun. Hoy, like mong hayop ka, ano na, nagkakalimutan na naman sa like eh, no? Mag-like ka na! Tapos si Boss Al Horford naman mga tol, 38 years old na to, Thunders na to eh, no? Pero ayaw pang magretiro, hanggang this season na lang yung kontrata niya mga tol ha. So baka ito magretiro na to next year eh. Tapos si Dougie Hauser MD mga tol, 26 years old pa lang, batang bata pa. Ito interesting mga tol ha, binigyan to ng Celtics ng 4 years, $45 million contract extension. Ang role nito sa Celtics mga tol, 3-pointer nila to, kadalasan 3 points na tinitira nito eh, no? So tanong natin eh, masyado mo malaki ang kontrata na yan para sa isang 3-pointer? Ano sa tingin nyo? Tapos ito naman si Peyton Pritchard Reynoso, 26 years old na yan, ang paborito kong singer. Last year mga tol, binigyan siya ng Celtics 4 years, $30 million contract extension. Ito mga tol, para sa akin medyo tama talaga to eh, kasi pamalit na point guard to eh, no? At syempre gusto ko talaga yan para syempre makakanta palagi ako ng paminsan-minsan ang mga 3 points mo'y nagbabalik. Tapos ito mga tol, si Luke Cornetto, 29 years old na to mga tol ha. 1 year contract lang ang binigay sa kanya ng Celtics, $2.8 million lang. Tapos ito mga tol, si Oshae Brissett, hindi ko kilala. Pero ito, nawala na to sa Celtics ha. Nag-decline siya ng kontrata na $2.5 million sa player option niya. Tapos si Baylor Sherman, yung 38th overall pick ng Celtics ngayon, rookie nila, nisign na nila to mga tol, 4 years, $12.8 million. Wow! At ito, si Professor Xavier mga tol, Celtics pa rin to ha, $4.7 million naman hanggang 2025 naman. Tapos umalis din si SB mga tol, wala na sa Celtics to eh, nasa Utah Jazz na to ngayon. Tapos si Nimas Queta, $7 million siya hanggang 2026 pa. Si Jaden Springer, di ko kalala na to eh, hanggang this season na lang ang kontrata niya. Si Jordan Watts naman, hanggang 2026 pa yung contract niya. At ito mga tol, yung pinaka-interesting sa lahat eh, si The Walking Dead Lonnie Walker, the fourth nakuha ng Celtics to mga tol ha. 1 year, $2.6 million contract lang. Tapos may nakuha pa silang isa pang bago, si Ron Harper Jr. naman. Ito nakuha na nito, 1 year, $2 million contract lang. Ang payroll ng Celtics ngayong season mga tol, $201 million. Hayop ang taas eh, no? Lagpas sila actually ng $60 million sa NBA salary cap. Lagpas din sila sa first apron tsaka second apron ng salary cap. Pero kung tignan natin mabuti mga tol ha, halos walang nawala sa championship roster ng Celtics, hanip eh. Ang mga lumipat ng teams nila, si SB tsaka si Brissett, hindi naman kilala yung mga yun eh, no? Wala naman yung mga yun, bangko naman sa Celtics yung mga yun eh. Pero eto, nadagdagan pa sila ng isa pang player na pwede talaga makatulong sa kanila. Eto nga oh, si The Walking Dead. Scorer yan eh. Pero may isa pang update, si Tikbalang, Kristaps Porzingis, kakatapos lang ng surgery niya. At makakabalik siguro siya mga tol, mga December pa. So ito no, malamang makita natin this season ha. Ang starters nila malamang ito, syempre si Haldy Double P, si Redford White, si Jalen Brown, tsaka si Jason Tatum. Tapos si Boss Al, kasi nga injured pa si Tikbalang. Tapos yung mga pamalit naman nila, si Pritchard Reynoso, si Professor Xavier, si Dougie Hauser MD, si The Walking Dead, at malamang yung rookie nila si Baylor Sherman. Pero posible makita rin natin palagi dyan si Cornetto.
At yung most likely na mangyayari dyan mga tol, syempre, si Jason Tatum na hindi naging Finals MVP, di ba? Siya pa rin palagi mangunguna sa scoring sa Celtics. Last season, si Jason Tatum, 26.9 points per game, 8.1 rebounds, at 4.9 assists per game. Expect niya mga tol, siguro this season, tingin ko ha, magiging 28 hanggang 30 points per game yan. Last season, siya nga yung pinakamarami attempts sa Celtics 19 attempts per game siya. Pero baka hindi na halos mabago yung attempts na yon. Most likely, makikita natin yung mga kagaya last year. Si Jason Tatum palagi may hawak ng bola, di ba? Ang gagawin, i-screenan siya o kaya aatake siya mag-isa niya. Tapos pangalawa, syempre si Jaylen Brown, diba? Na naging Finals MVP pa nga. 23 points, 5.5 rebounds per game, 3 assists per game. Yan mga tol, malamang aangat din to no? Kasi mamubus yung confidence ito kasi nanako niya yung Finals MVP kay Jason Tatum. So baka tansya ko dyan, maging 26 points hanggang 28 points per game na siya. Pero ganun din siguro kagaya last year, no? Walang magbago talaga sa style nito Nag-champion sila ng ganun Isolation ang gagawin niya, no? Kaya i-screen na si Jaylen Brown tapos pupunta palagi sa kanan, atake siya. Kapag inipit o kaya dinoble team siya, tsaka niya lang ipapasa sa iba. Tapos tigba lang naman mga tol, 20 points per game last year yan na malamang bababaya kasi injured diba? So tingin ko 10 to 15 points per game lang this year. Sapat na yon mga tol no? Hindi naman kasi dapat humapit kagad siya kasi marami naman siya magagaling na kakampi So pahipahinga muna siya ng konti para pogi siya kapag ikakasal na siya habang umaambon at matindi yung sikat ng araw. Tapos si Red Paul White naman, 15 points per game yan last year Malamang hindi magbago yan no? Pero ito interesting mga tol Si Red Paul White, siya yung number 1 sa assist sa buong Celtics team. 5.2 assists per game to mga tol pero medyo mababa pa rin no? Kung hindi nyo kasi naaalala, ang Celtics, dribble drive offense palagi yung ginagawa nila, diba? So yung assist nila, nahahalit talaga sa iba't ibang tao Hindi tulad ng isang team jam, diba? Yung matanda palagi may hawak ng bola kaya mataas yung assist niya Tapos si Holiday Double Pay naman, 12.5 points per game shot at saka 5.4 rebounds at 4.8 assists per game. Kung titignan natin mabuti mga tol, no? Si Holiday Double Pay at si Red Paul White halos magkomparehas talaga ng stats Actually mga tol, yan dalawa na yan, sila talaga yung nagpapalakas sa Celtics Meron kasi silang dalawang scorer, diba? Si Jason Tatum at si Brown. Tapos meron silang dalawang super role players, si Holiday Double Pay at si Red Paul White, diba? Walang pa kasi stats yung dalawa na yan Kahit ano gagawin sa loob yung dalawa na yan Pareho pa pang all-star yung quality nila, diba? Kaya ang lakas-lakas talaga ng Celtics Tapos si Boss Al naman, 8.6 points per game, 6.4 rebounds at 2 assists per game. Pero tingin ko mga tol, dapat to, bawasan na ng Celtics to, matanda na no? 38 years old na nga kasi si Boss Al. So para sa akin siguro, pwedeng mas gamitin nila ngayon si Corneto kasi hindi mo talaga alam kung hanggang kailan nilang itatagal ang tuhod ni Boss Al. Tapos ito yung paborito ko, si Peyton Pritchard Reynoso naman, 9.6 points per game, 3.2 rebounds at 3.4 assists per game. Pero ito mga tol, 22 minutes per game na siya naglalaro last year Pero malamang hindi magbago yan mga tol kasi ang nangyayari, siya yung nagiging kapalitan ni Red Paul White at ni Holiday Double Pay. Pero ito mga tol, 38.5% sa 3 points last year So dapat hindi magbago yun no? Para tuloy-tuloy yung kata ng Yeskel lang, paminsan-minsan ang mga 3 points mo nagbabalik. Tapos si Dougie Hauser MD naman mga tol, 9 points per game, 3.5 rebounds at 1 assist per game. Eto mga tol, halos puro 3 points na tinitira na ito Sa 7 beses tumitira to kada laro, 6 doon galing sa 3 points. Pero 42.9% naman doon pumapasok ang taas no? At yun na yung pinakamataas sa buong Celtics team. Kaya siguro binigyan siya ng Celtics ng 4 years na contract extension. At ito mga tol, si Luke Corneto, ito talaga interesting 5.3 points, 4.1 rebounds at 1.1 assists per game. Ito tingin ko mga tol, dapat mas matagal talaga gamitin ng Celtics to Last year kasi 16 minutes per game na siya naglalaro. Pero ito mga tol, 7-1 na sentro to, matangkad talaga to 16 minutes per game na siya last year pero 1 block per game na kukuha niya ron mga tol Ang problema lang talaga dito kay Corneto mga tol, hindi to tumitira ng 3 points no? Hindi tulad ni Boss Al, tsaka Tikbala magaling sa 3 points Kaya siguro 1 year contract lang yung binigay sa kanya. Kasi diba sa sistema ng Celtics, mas effective talaga sa kanila yung mga sentro na meron 3 points para mas maka-atake pa sina Brown tsaka Jason Tatum. Expect niya mga tol kung hindi nila siguro to gamitin na mas matagal ngayong season, ang mangyayari dito, malamang i-trade nila sa isang sentro na merong 3 points. So malay natin diba baka bigla naman ma-develop yung 3 points itong batang to. At ito malamang talaga mga tol yung kinuha nila recently si The Walking Dead, Lonnie Walker, the pork. Sa tingin ko mga tol ang reason kung bakit ginawa ng Celtics yan para makapagpahinga naman sila Jason Tatum tsaka Jaylen Brown. Kasi pwedeng siya yung pumalit sa pwesto nila, diba? Yung style kasi ng laro nito pang isolation Kaya ito gumawa ng sarili niyang tira, diba? Kasi mga tol, kung titignan natin mabuti, yung mga dating player ng Celtics, walang ganun sa second five nila. Si Pritchard Reynoso, si Dougie Hauser MD, si Boss Al, si Corneto, wala silang shooting guard o kaya small forward na isolation type na player, diba? So tingin ko talaga magandang pick up talaga to para sa Celtics at magagamit talaga nila ito si The Walking Dead.
Tapos yung iba naman, malamang ganun pa rin eh, no? Bihira-bihira lang naman gagamitin ng Celtics yung mga yan eh. Lalo-lalo na sa playoffs, bangkuyang mga yan. Sa regular season, malamang gagamitin yung mga yon para hindi masyado mapagod yung mga starters sila para pagdating ng playoffs, medyo fresh pa sila. So maganda talaga yung ginawa ng Celtics mga tol, no? Yung championship roster nila, nilak nila lahat, multiple years lahat. Wala talaga nawala kahit isa eh. Ibang-iba talaga to sa ginawa ng Lakers dati. After mag-champion, pinag-trade lahat ng players. Yung chemistry ng Celtics tsaka yung knowledge nila sa sistema nila, lalo mag-i-improve yan next year mga tol, ha? Siguro sa start ng season, baka hindi natin makita yung totoong lakas ng Celtics kasi nga, injured pa, stick ba lang, di ba? Sa December pa makakabalik eh. Pero malamang kahit na top 1 hanggang top 3 pa rin yan sa East, kahit wala stick ba lang. At mukhang walang pagbabago mangyayari dito. Si Boring Brown tsaka si Jason Tatum, sila yung magiging main scorers. Tapos isolation o kaya pick and roll. Tapos dribble drive tsaka mga kickoffs gagawin pa rin nila, diba? Wala talaga mababago dyan eh. Proven na nila yan eh. Nag-champion sila sa ganyan diskarte. So malamang hindi nila baguhin yan. Ang tanong eh, meron ba chance na makakakuha pa sila ng ibang players para lalo pa silang lumakas? Actually mga tol, sa trades na sila pwede makakuha ng ibang player kasi hindi sila pwede makakuha ng mga galing sa mga buyout tsaka mga na-wave na ibang teams kasi nga like pa sila sa 2nd April last year. Pero kahit na no, solid na solid pa rin talaga tong Celtics na to eh. Kahit wala silang palitan dyan at mukha naman talaga wala silang balak palitan ng mga players nila, diba? Kaya nga puro multiple years yung binigay nilang contract sa mga players nila eh. So expect nyo mga tol ha, at least siguro aabot ang Celtics sa East Conference Finals. Mukhang malabong matalo to sa first half tsaka second round ng playoffs eh, no? Siguro kung meron mga injured na importante player, tsaka lang natin makikita malaglag na maaga sa playoffs to eh. Kaya posible talaga maka back-to-back championships ang Celtics na to, lalo-lalo na kapag kumpleto sila. Hoy na panghimagas, maglagay mga ito ng Celtics na walang fans.